Hello guys, welcome back to my channel MotoGib. So, share ko lang sa inyo paano nga bang function ng mga adjustable shock. So, ayan. Ito pala yung ating shock na race power. So, race power siya, hindi siya legit na Öhlins. Kaya makikita nyo race power. Tinakpan lang natin siya ng sticker ng Öhlins. So, ayan. It's a fully adjustable. Kapag sinabi fully adjustable, tatlo ang components ng adjustable ng shock. So, adjustable spring preload. So, ito, na-adjust yung load ng spring, napipihit to. So, naiikot yun, kaya may thread yan. Kung napapansin nyo. Yan, kaya may thread yan. Kasi pwede mong ibaba itong spring, pwede mong taas. So, preload. So, what is preload? Siyempre, yung pagsampa mo ng, kumbaga yung pag sumakay ka na, kumbaga, yung compress ng kanyang spring. So, yun yung preload niya. Rebound. So, adjustable rebound, kumbaga yung bilis at saka bagal nung balik ng shock. Then, compression, syempre yung pag-compress nung shock natin. Yan, ito sa taas, compression. So, lahat yan gumagana mga paps. Yan, papansin nyo dito sa taas. Teka. Yan, focus natin. Meron siyang plus at minus. So, plus means, syempre padagdag, syempre patigas. Kumbaga, sa compression niya. Then dito rin sa baba, meron din yan dito adjustable, adjustan niya, no? May minus tsaka plus. Yeah, minus tsaka plus. Yeah, minus plus. So plus is siyempre yung padagdag. Oh, yan. So ang adjustment ng ng shock, nakadepende yan sa sasakay. So hindi lagi pare-parehas. Ang maganda sa adjustable shock is syempre naka-designated yung shock base sa'yo, sa gusto mo. So sa mga pangkarera, lahat ng ginagamit nila is fully adjustable. Syempre dapat pino ang suspension pagdating sa karera. So sa pang-araw-araw rin naman, pwede mo rin naman pinuhin sa paggamit kung sobrang selan mo tsaka gusto mo maganda talaga yung play ng shock mo. So yan, pwede mong i-adjust yan dito sa ating shock. So siyempre, kunyari, in-adjust mo to sa'yo, para sa'yo. So, iba rin yung adjustment kapag meron ka ng angkas. Ganun po yun. Kaya, maganda is, may idea ka pagdating sa shock. Kung baga, alam mo yung pag-adjustan mo. So, yan. Papakita ko sa inyo kung anong adjustable rebound. So, yan. Nakasagad siya sa minus. Sagad natin sa minus, kabilaan. Sa adjustment, dapat parehas lagi. So, bibilangin mo yung clicks lagi kapag nag-a-adjust. So, ito, sagad muna natin siya ng minus. Yan, nakasagad na siya sa minus. So, sagad din natin to. Yan, nakasagad na yan. So, papakita ko sa inyo yung rebound muna. Kung anong itsura kapag nag-a-adjust ng rebound. So, yan. Stand lang natin yung cellphone natin. Lahat naka-minus yan. Rebound yan. Papansinin nyo yung lubog. Lulubog natin yung motor, yan. Yung bilis. Try naman natin itaas lahat ng rebound. Sagad natin lahat. So, yan, pakita natin yan, sobrang bagal na ng balik. Pansin nyo, yan, bagal yung balik niya. Ayun po yung nagdag. So, kung gusto nyo na mas mabagal yung balik, dadagdagan nyo. So, dito naman tayo sa compression. Sagad natin.
nakasagad na siya. Testingin natin ha. Yan. Ayos di na siya maglaro. Kasi, ayan o. Halos wala nang laro yung shock. Kasi, nakasagad na yung kanyang compression. So, pag dinadagdagan mo yung pag-adjust ng compression, mas lumiliit yung laro. So, kung nakasagad yung minus, mas malaki yung laro niya. Kumaga, yun yung ano. Siyempre, sa karera, mas stiff yung ginagamit naming shock. Kumbaga, mas stiff. So, mas maliit yung laro, kaya ginagamit talaga namin yung compression. So, kung daily naman, so hindi mo naman siya kailangan isagad yung compression. Dapat may play. Kasi sa kalsada is mas maraming mga rough roads. Kumbaga, yung mga lubak. Kumbaga, kailangan nagpe-play talaga yung shock. Unlike sa karera. Sa racetrack kasi is flat surface. Kokonti yung lubak. So, yun. So, sana nakatulong sa inyo tong vlog na to. So, ang adjustment is nakadepende talaga sa'yo. So, kung pang araw-araw, kung feeling mo mas bumubottom, it means bumubottom, mas lumulubog na sagad, pwede kang mag-adjust sa compression ng konti. So, depende yun sa preference ng rider. So, yan. Balik na natin siya sa minus. Sasagad muna natin siya ng minus lahat. So, yan. Sagad din natin sa kabila para balance. Yan. Minus. Okay. Yan. So, sagad. Parehas siya. So, sa compression, sa rebound naman, balik din natin sa sagad, minus. Alam ko nasa 30 something clicks to. So, may bilang yan. So, kung nag-adjust ka, kung ilang clicks yung sa kabila, ganun din yung sa kabila niya. So, dapat laging parehas. Hindi pwedeng magkaiba kasi mababaliw yung shock mo niyan. Dapat lagi silang pair. Yan. Opya. Yan. So, ako, tetestingin ko muna siya bago ako mag-finalize ng aking adjustment. So ako, magdadagdag lang muna ako dito ng mga at least mga 5. So 1, 2, 3, 4, 5. So sa kabila rin. So 1, 2, 3, 4, 5. So eto naman sa baba rin. Adjust din tayo. So, 1, 2, 3, 4, 5. Dito rin, 5 rin. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, yan lang muna. So, mag-road test muna ako. Then, saka ako ipa-finalize yung aking adjustment. So, yun. So, sana nakatulong sa inyo tong video na to na mga balak bumili ng adjustable shock. So ako, marerecommend ko kung meron kayong budget, pinakamaganda talaga ang adjustable shock para sa akin. So, mababalance mo yung shock mo. So, kung pang long ride, kung pang everyday use, ganyan, or pang karera. So, yun. Thanks for watching. Bye-bye.